Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa isang ina na matapos dumalo sa libing ng kanyang lolo na matagal nang hindi nakikita, ipinamana sa kanya ang lahat ng naiwang mga ari-arian at organisasyon bilang isang mafia boss. Ang pelikulang ito ay ang American action comedy film na ipinalabas 2023 na pinamagatang Mafia Mama. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan nasawi ang mafia boss ng pamilyang Balbano na si Don Josep Balbano. Ang duwag na pamangkin lang nito ang nakaligtas na si Fabrizio at dumating rin ang sekretarya ng pamilya na si Bianca, at agarang kinontak ang nag-iisang apo ng boss na si Christine sa Estados Unidos pero hindi ito sumagot. Malungkot si Christine dahil malalayo na sa kanila ang nag-iisang anak para mag-aral ng kolehiyo. Mabigat man para sa magulang na mawalay ang anak pero para rin ito sa kinabukasan ni Dominic. Sa kabila nito nagtatrabaho si Christine bilang isang writer at sales expert ng isang cosmetic company, ngunit sa pagkakataon na ito nakukulangan ang kanyang boss sa mga ibinibigay niya sa proyekto. Nang pauwi na siya nakatanggap ito ng tawag mula sa nagpakilalang Bianca na nasa Italy upang ipaalam na patay na ang kanyang lolo. Bata pa siya nang huli itong makita kaya inakala niyang matagal nang patay, at pinapapunta siya sa Italy para dumalo sa libing ng lolo. Gustuhin man ni Christine lalo ng pangarap niya makapunta ulit sa Italy, mayroon siyang trabaho na may iwan at kailangan din ito ng asawa, subalit nahuli ni Christine si Paul na may babaeng dinala mismo sa kanilang bahay, galit na galit man sa pagtataksil pero mahinahon niyang kinausap ang asawa. Matapos nito nakipagkita si Christine sa kaibigan na si Jenny, nakatanggap ulit siya ng tawag mula sa Italia pero wala na siyang balak pang sagutin, kinumbinsi naman ito ng kaibigan na kailangan niyang magbakasyon muna para mag-enjoy, kumain at maghanap ng totoong magmamahal. Dahil dito nakumbinsi si Christine at agad lumipad sa Italy para dumalo sa burol. Pagdating sa airport hindi sadyang mabunggo ito pero iniligtas siya ng nagngangalang Lorenzo. Kinuha ang numero ni Christine bago ito umalis na agad niya ring ibinigay dahil gusto niya ang lalaki. Dumating naman kaagad sa airport ang sundo ni Christine para dalhin siya kung saan nakaburol ang lolo. Habang nasa biyahe doon na ito nagpalit dahilan ng hindi niya nakita ang mga sikat na atraksyon sa Italia na kanilang nadadaanan. Pagdating sa burol nakita ni Christine ang larawan ng lolo at naalala na niya ulit ang mukha. Pumasok na sila sa simbahan at doon nakilala niya si Bianca ang tumawag sa kanya. Naroon din ang pamangkin ng kanyang lolo na si Fabrizio pero hindi ito kumikibo. Matapos mabindisyonan ang patay diretso na din ito sa libing, walang alam si Christine sa lolo kaya nagulat siya nang malaman na gumagawa pala sila ng wine, ngunit habang inihatid na nila ito sa huling hantungan biglang may umatake sa kanila sa araw ng pagluluksa, agad na pinrotektahan si Christine ng kanyang mga bodyguard na ibinigay sa kanya ni Bianca mula sa mga nakamotor at agarang itinakas. Pagdating sa villa ng lolo naguguluhan na si Christine kung sino ba talaga sila. Ipinaliwanag ni Bianca na ang kanyang lolo pinatay ng pamilyang Romano habang naroon ito sa pagpupulong ng dalawang pamilya. Parehong napatay ang boss ng dalawang pamilya kaya may iba na rin bagong pumalit sa namumuno sa Romano na ngayon ay si Don Carlo, pero bigo ang kanilang plano sa pagpatay kay Fabrizio na papalit na mamumuno sa pamilyang Balbano. Naguguluhan pa rin si Christine sa mga nangyayari, nalaman niya rin pangit ang lasa ng wine dahil hindi talaga totoong wine ang negosyo ng kanilang pamilya. Pinakita ni Bianca ang video na huling habilan ni Don Josep, sa pagkakaalam ni Christine na matay noon ang ama sa aksidente pero inamin ng lolo na pinatay ito ng miyembro ng pamilyang Romano. Dinala siya sa Amerika matapos ang nangyari upang ilayo sa gulo at magmula noon ayaw na siyang ibalik ng ina. Pinaalam ng matanda kay Christine na siya lang ang kaisa-isang apo, siya ang magmamana ng lahat ng may iwan nito at bagong magiging boss ng pamilyang Balbano. Gustong tumutol ni Fabrizio na siya ang papalit na maging boss pero kay Bianca iniwan ang pagpapatupad ng huling habilan ng Don at gabayan si Christine na tanggapin ang huling kahilingan. Pero tumanggi si Christine habang galit naman si Fabrizio na hindi matanggap na hindi sa kanya mapunta ang pamumuno sa mafia, nakipagtalo ito kay Bianca para ipilit ang kanyang karapatan. Balak nang umalis ni Christine dahil marami rin itong problemang naiwan sa Amerika, gusto niya lang magbakasyon magpakasaya kahit sandali. Biglang tumawag kay Christine si Lorenzo ang nakilala sa airport pero winasak ng bodyguard nito ang kanyang telepono at pinaintindi ni Bianca na hindi siya pwedeng makipag-usap kung kani-kanino na lang dahil masyado itong delikado.
Gayunpaman, balak pa ring ituloy ni Christine ang pag-alis, sinundan ito ni Bianca upang pigilan siya dahil hindi niya pwedeng takasan ang nakatadhana sa kanya ngunit ayaw itong magpaawat. Nang banggitin ni Bianca ang paggawa ng wine biglang nagbago ang isip ni Christine at pumayag na itong manatili kung saan itinuro sa kanya ang manumanong pagdudulog ng ubas. Walang ideya si Christine kung paano magpatakbo ng organisasyon. Iminungkahi ni Bianca na sisimulan niya lang ito sa pakikipagsundo sa kaaway, na makipagpulong siya sa bagong boss ng mga Romano kapalit malaya na siyang makipagkita kay Lorenzo. Agad pinag-ayos nila si Christine ng kasuotan na magmumukhang kagalang-galang na mafia boss. Matapos nito nagtungo na sila sa pagpupulong kung saan nakilala nila si Don Carlo Romano ang bagong boss, na nagulat nang malaman na babae ang pumalit na mamumuno sa Balbano family dahil ang alam nila si Fabrizio. Nang mapagtanto sinusubukang bulahin ni Carlo si Christine para makuha ang gusto. Pero bago pa lang si Christine kaya nakalista na ang kanilang pag-uusapan sa pakikipagsundo ng teritoryo. Nang masiyahan si Carlo sa napag-usapan ibinigay niya ang gustong-gustong matikman ni Christine na inumin hanggang sa inabot na sila ng ilang oras na nagiinom. Nakukulangan pala si Carlo sa teritoryo na alok ni Christine kaya inanyayahan niya ito na mag-usap sila sa kanyang hotel. Agad namang tumugon si Christine at dahil nakainom na nagpaiwan ito sa mga bodyguard sa loob ng silid. Nagbanyo na muna ito sandali bago ituloy ang kanilang plano, subalit may masama palang balak si Carlos kay Christine na patayin ito sa pamamagitan ng lason na inilagay sa inumin. Ang mga tauhan ni Carlos nag-aantay na lang sa kautusan na tapusan ng mga bodyguard ni Christine, pinigilan muna ito ni Carlos at ipinagpatuloy ang pakikipag-inuman sa Balbano boss. Inamin niya ang plano kay Christine na may inilagay itong lason pero ipinagpalit pala ni Christine ang baso nila dahil mas marami yung kanya, dahil dito nalason si Carlos sa sariling plano dahilan ng kanyang kamatayan. Takot na takot si Christine sa pangyayari at hindi alam kung anong gagawin, nang marinig ang ingay nagkagulo ang mga bantay sa labas, dali-dali namang nagpanggap si Christine na patay pero mga bodyguard niya pala ang pumasok matapos mapatay rin ang mga bantay ng Romano boss. Hindi makapaniwala si Bianca sa ginawa ni Christine na napatay ang boss ng kanilang mortal na kaaway. Natatakot naman si Christine sa nagawa at gusto nang umalis pero pinigilan siya ni Bianca dahil siguradong hindi titigil ang mga Romano hanggat hindi sila nakakaganti. Ginamit ni Fabrizio ang pagkakataon upang ipakita sa mga Romano na mas malakas sila. Nang matanggap nila ito mayroon na naman itinalagang bagong boss at nagpadala ng assassin para patayin si Christine bilang mapanganib na babae. Samantala si Fabrizio gusto ng unahan ang mga Romano bago pa sila ang maunahan. Hindi pumayag si Christine dahil hindi niya kayang pumatay maski na insekto, gusto niya lang makipagsundo at ibigay ang gusto ng mga Romano, ngunit ang gusto ng mga ito ay makuha ang kanilang teritoryo kung saan gumagawa ng pera ang kanilang samahan. Tinawagan si Christine ni Lorenzo para makipagkita, nasa gitna sila ngayon ng digmaan pero wala itong pakialam at mas gustong unahin na muna ang sarili. Nagpunta si Christine sa tirahan ni Lorenzo para maghapunan, kasama nito ang dalawang bodyguard na ipinakilala niyang mga pinsan dahil masyadong mapanganib kung mag-isa lang siyang lumabas. Maayos na nakapag-usap ang dalawa pero hindi na sila nagtagal pa. Pag-uwi ng villa may problema ang isa sa bodyguard ni Christine na may sakit ang ina. Naunawaan niya ito kaya pinaalis na niya ang mga bodyguard para unahin ang pamilya ngunit may nakapasok palang assassin sa loob ng villa. Naghahanda naman si Christine sa kanyang online meeting sa kanyang trabaho, subalit hindi pa rin nagustuhan ng boss ang kanyang mga ideya. Pinatay nila ang audio niya at ipinakita ang mas magagandang larawan mula sa kasamahan. Inatake si Christine ng assassin nang wala silang kaalam-alam at humihingi ng tulong pero hindi nila ito naririnig. Nang gusto siyang pagsamantalahan ng killer, doon na nakahanap ng pagkakataon si Christine na lumaban hanggang sa mapatay niya ang mamamatay tao nang wala silang kaalam-alam sa nangyayari. Dahil naging abala ito para ipagtanggol ang sarili wala siyang narinig sa napag-usapan sa meeting, pinagkamalan pa itong lasing kaya minura niya ang boss at nag-resign. Dahil sa mga nangyari nagpunta na muna si Christine sa bahay ni Lorenzo upang doon magpalipas ng gabi. Kinabukasan sinundo siya ni Bianca at pinagsasabihan na kailangan niyang magsabi pag may nangyari upang hindi sila mag-alala. Kalaunan nakipagpulong sila sa bagong boss ng Romano na si Mammon. Nakipagsundo si Christine ng pangkapayapaan sa mga ito upang matigil na ang karahasan at sinang-ayunan ito ng bagong boss na nagbigay respeto kay Christine. Nang maayos na ang problema, napahanga si Fabrizio na may ibubuga pala si Christine pagdating sa pamamahala.
naniniwala na siyang karapat-dapat ito bilang kanilang pinuno. Pagdating ni Bianca iminungkahi ni Christine na baguhin ang pamamalakad, balak niyang tanggalin ang ilang ilegal at magbenta na lang ng gamot na mahirap hanapin hindi lang para kumita kundi tumulong na rin sa mga nangangailangan. Inayos ni Christine ang formula ng wine hanggang sa makuha ang tamang lasa at ito na ang pinapatakbo nilang negosyo na hindi ilegal. Patuloy na din siyang lumalabas kasama si Lorenzo pero napatawag ang anak nang may nakitang kasamang lalaki ang ina. Dumating din si Paul sa Italy upang sundan si Christine, nagulat si Lorenzo na may asawa na pala ito pero hiwalay na sila bago pa man umalis si Christine. Ngunit iniisip ni Lorenzo niloloko lang siya nito dahil ayaw siyang isama ni Christine sa kanyang tirahan pero ang dating asawa ay pwede, gusto lang ni Lorenzo pagkatiwalaan nila ang isa't isa ngunit hindi niya masabi ang totoo dahil isa itong mafia boss. Pagka-uwi pinagtulungan ng lahat si Paul sa ginawa niya noon sa kanilang boss, lumabas ang katotohanan na kaya sumunod ito dahil wala na siyang pera matapos mawala ang trabaho ni Christine sa Amerika. Ngunit masyado pa rin itong mabait kay Paul buti na lang nakinig siya sa mga tauhan na minindigang pauwiin ito mag-isa. Ngunit masyado pa rin itong nag-alala at iginugol na lang ang oras sa pamimites ng ubas, gusto niya ulit ayusin ang sariling buhay para kay Lorenzo na walang itinatago kaya gusto niyang bumaba sa katungkulan para bigyan ng tsansa ang kanilang relasyon, binalaan naman ito ni Bianca sa biglaang desisyon lalo nang hindi niya palubusan na kilala ang lalaki. Kalaunan sa pagpupulong ng organisasyon, nababahala ang mga Romano sa negosyong medikal ng Balbano dahil nasasagasaan ang kanilang mga operasyon, gusto ni Ma'am Mo ng kapalit magbigay sila ng porsyento sa kanilang negosyo, pero hindi ito ang pakay ni Christine dahil gusto niya lang bumaba sa pwesto at balak ibigay ang naiwang posisyon kay Bianca na ikinagulat ng lahat maging si Fabrizio. Hindi pumayag ang Romano sa desisyon niya na ibigay sa sekretarya nito ang pamumuno. Nang magkakagulo biglang dumating si Lorenzo na ang totoo isa palang pulis upang hulihin sila, nanlaban ang Romano sa otoridad dahilan ng nagsimulang nagkaputukan. Iniligtas naman ni Lorenzo si Christine at inamin na matagal na niyang sinusubaybayan ng mga mafia, kasinungalingan lang ang lahat ng sinabi niya kay Christine upang makuha ang loob nito pero totoo na ang naramdaman niya, at inaresto bilang isang mafia boss. Sa araw ng paglilitis, dumating ang kaibigan ni Christine para tumayo bilang kanyang abogado. May mga ebidensya na si Christine ang pumalit sa pamumuno ng criminal organization ng pamilya na patunay isa itong mafia. Ipinagtanggol naman ito ng kaibigan na sa una palang nagpunta lang si Christine sa Italia para umattend sa libing ng lolo, hindi siya parte ng organisasyong pinapatakbo ng pamilya. Sinimulang pinagsalita isa-isa ang mga testigo na nakakasalamuhan ni Christine, nang dahil sa kabaitan nitong ipinakita sa lahat wala silang masabi kay Christine kundi puro papuling malayo sa pagiging mafia boss. Maging ang kwento ni Christine kung paano siya napadpad sa Italy na isa lang ordinaryong tao, nalaman niya lang na mayroon itong mana pero mas nadiskubre niya ang totoong layunin niya sa buhay. Matapos marinig ng judge ang lahat inabsuelto niya si Christine sa kaso, gustong humingi ng tawad ni Lorenzo pero hindi na niya ito kinausap pa. Pag-uwi inabutan nilang sugatan ang bodyguard na naiwan, tumawag din si Bianca na mayroong tama ng baril kaya nagmadali itong pinuntahan ni Christine, ngunit inabutan niyang hawak ni Fabrizio si Paul at ang kanilang anak. Dahil gustong makuha ni Fabrizio ang pamumuno sa organisasyon ng pamilya, nang tangkang lumaban ang anak sumugod si Christine upang pigilan ito habang nakawala naman si Paul, nakipagpalit si Christine upang pakawalan ang anak pero muntikan na silang matakasan buti na lang dumating si Bianca. Sinubukang lumaban ni Fabrizio pero pinatakas na ni Christine ang anak para harapin ito, pero bigla siyang nawala at nang hanapin na huli si Christine ng pamangkin ng lolo na gustong makuha sa kanya ang lahat, pero nakaligtas si Christine at naihulog si Fabrizio sa makinang dumudurog ng ubas. Matapos nito ipinagdiwang nila ang matagumpay na pagkakaligtas sa pamilya, nauna nang pinauwi ni Christine ang anak at ang dating asawa na balak na niyang makikipag-divorce, pero walang ibang sinabi si Christine patungkol sa kanya, ngunit may napansin ang anak na kakaiba sa ikanikilos nito, ang hindi niya alam isang mafia boss ang ina. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!